hapon sa inyo lahat. Ako nga po pala si Zaiza at ngayon ay babahagi ko ang isang malalimang ulat tungkol sa pag-unlad at pagbabago ng papel ng kababayihan at kalalakihan sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang ating tatalakayan ay tinatawag na gender timeline na nagpapakita kung paano nag-iba ang gampanin ng babae at lalaki mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasulukuyan. Una ay ang panahong pre-kolonyal. Unahin po natin ang panahon bago dumating ang mga dayuhan. Sa panahong pre-kolonyal, makikita natin ang isang lipunang may mataas at pantay na pagtingin sa babae at lalaki. Ang mga babae sa panahon ng pre-kolonyal ay noong panahong ito ay maaaring maging babaylan na isang napakahalagang espiritual na lider at tagapayo ng komunidad. May mga pagkakataon ding ang babae ang nagiging pinuno o datu na nagpapakita ng pagkilala sa kanilang kakayahan. Ang mga lalaki naman ay karaniwang mandirigma, mangingisda at tagapagtanggol ng kanilang bayan. Sa madaling salita, ang dalawang kasarian noon ay parehong may mahalaga at kapaki-pakinabang na papel. Walang diskriminasyon at walang mababa ang tingin. Pantay ang pagtingin at pantay ang oportunidad para sa lahat ng kasarian. Sa panahon naman ng mga Espanyol, dito nagbago ang sitwasyon nang dumating ang mga Espanyol. Sa panahong ito, unti-unting bumababa ang katayuan ng kababaihan at nagsimulang lumaganap ang ideya na ang lalaki lamang ang dapat manguna. Ang babae ay tinuturing na tagapag-alaga ng tahanan na halos hindi pinapayagang lumahok sa gawaing panlipunan. Bawal o mahigpit ang pagpasok ng kababaihan sa edukasyon at trabaho. Ang mga lalaki naman na maaaring pumasok sa gobyerno, simbahan at iba pang larangan. Naging lubhang konserbatibo ang papel ng babae. Ang dating malayang kababaihan noong pre-kolonyal ay napalitan ng babaeng tahimik, masunurin at nakatali sa loob ng bahay. Ito ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng gender role sa Pilipinas. Pangatlo ay ang panahon ng Amerikano. Nang dumating naman ang mga Amerikano, nagbukas muli ang isang panibagong yugto para sa kababaihan. Isa sa pinakamahalagang reforma ay ang pagbubukas ng edukasyon para sa mga babae. Dahil dito, nagsimulang maging mga guro, profesional at empleyado ang maraming kababaihan. Unti-unti ring lumakas ang boses ng kababaihan sa lipunan. At dito nagsimula ang pag-usbong ng mga kilusan para sa karapatan ng mga babae. Ang panahong ito ang nagbigay daan sa kababaihan upang igiit na kaya rin nilang gampanan ang mga tungkuling dati ay para lamang sa kalalakihan. Mas sumigla ang pagnanais para sa gender equality or yung parang pagkakapantay-pantay sa mga kasarian. Kung kaya ng lalaki, dapat kaya ko rin. Kung kaya ko, dapat kaya ng lalaki. So, equality. Pang-apat ay ang panahon ng Hapones. Dito naman, nang sukupin tayo ng mga Hapones, muling umikli ang kalayaan at karapatan ng kababaihan. Maraming babae ang naging biktima ng pang-aabuso, karahasan, at panggigipit. At mas worse is rape. So, parang ginawa yung sex toys noon. Ilan sa kanila ang naging comfort woman na isa sa pinakamadilim na parte ng ating kasaysayan. Diba, laruan yung nawalan muli ng dignidad at karapatan ng kababaihan at ang kanilang kalagayan ay napakabigat at malungkot. Ito ang panahon kung kailan lubos na naaapektuhan ang kababaihan at ang kanilang karapatan. At ang pang-ani naman ay ang kasulukuyang panahon or present times kung saan ka mismo ngayon nakatayo. Like, present, ngayon, sa future, basta ganun. Sa paglipas ng panahon at pag-unlad ng lipunan, narito na tayo ngayon sa kasulukuyang panahon kung saan mas malinaw at mas malakas ang panawagan para sa pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki. May mga batas na umusbong tulad ng Women's Right Law at iba pang laws na nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. So, protected na ang women. Ngayon, yung mga babae, protected na. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay may pantay na oportunidad sa pag-aaral, trabaho, pamumuno, at maging sa paglilingkod bayan. Mas malawak din
ang pagtanggap sa LGBTQ+ community na bahagi rin ng usapin tungkol sa gender roles at equality. Sa panahong ito, mas nakikita natin ang pagkilos ng lipunan upang alisin ang diskriminasyon ayon sa kasarian at bigyan ng pantay na pagtingin ang bawat tao anuman ang kanilang gender identity. Sa kabuuan, makikita natin na ang papel ng babae at lalaki ay dumadaan sa napakaraming pagbabago mula sa pagiging pantay noong sinuunang panahon hanggang sa paghina ng karapatan ng kababaihan noong panahon ng mga mananakop. At ngayon naman ay patuloy na pag-angat tungo sa pagkakapantay-pantay. Ang gender timeline ay hindi lang simpleng tala, kundi paalala kung gaano kahalaga ang pagrespeto sa karapatan ng bawat isa upang nakabuo ng isang makatarungan at maunlad na lipunan. Muli, ako po si Zaiza Marinduque at ito ang aking malawig na pag-uulat tungkol sa gender timeline. Maraming salamat po at good night.